Pinalamang na gusto pang manalo. Nakauna ang Knicks sa Game 1 ng NBA Finals kontra San Antonio, 105-95. Apurido pa naman si Wembanyama papuntang dugout. Mukhang naasar na naman dahil natalo sila sa first game ng finals, pero mahaba pa naman. Pero yung mga fans ng Knicks, pinagsisigawan si Wembanyama na choker. Na mukhang ngayon, pabor naman sa San Antonio yung mga referee. Kasi yung mga coaches ng Knicks nagre-reklamo kasi sa mga tawagan, pero pinatahimik lang ng airpat ni Bronson at sinabihan sina Coach Mike Brown na manahimik sa game at pagpatuloy na lang ng mga referee yung ginagawa nila. Natama rin naman. Nasa 12-game winning streak na ang Knicks at hindi pa ulit natatalo since April 26, puwera usog. Based naman sa post-game interview, hindi naman worried sa ngayon si Wembanyama na natalo sila sa Game 1 kasi dati na down na rin sila sa series. Pero ang ganda rin naman kasi talaga na nilaro ng San Antonio. Niyari lang talaga sila sa fourth quarter, particular sa last 2 minutes. Mukhang totoo nga yung scouting report dati na ginawa ko sa preview na kapag kaharap ni Wemby si Towns, parang laging alanganing tumira at parang nahihigop yung lakas ni Wembanyama. Naubos nung last 2 minutes Si Champagnie meron pa namang 16 points, 10 rebounds, 5 out of 10 sa 3-point area. Kaso nga lang, non-effective siya sa dulo. Si Dylan Harper pa naman nilamon yung second unit ng Knicks. Merong 16 points, 6 out of 10 sa field, 8 rebounds, 1 steal at 1 turnover. Pero sa dulo, naubusan din. Si Wembanyama nasa 26 points, 12 rebounds, 6 turnover, 12 out of 13 sa free throws. Consider na bad game niya sa kanyang finals debut. 6 out of 21 sa field. At sa last quarter, meron din naman siyang 11 points. Kaso 3 out of 8 siya mula din sa field at free throws lang din ang halos sumagip kay Wembanyama sa game 1. Tatlo lang silang nakakuha ng field goals nung last quarter. Bukod kay Wemby, andon si Stephon Castle at si Devin Vassell na halos inasa na rin kay Wemby yung last shot. Siya naman ngayon yung tinatawag ng mga fans na flopper kasi ilang beses din siyang bumagsak. Kung si SGA unethical, si Wemby tinawag na ethical. Mukhang na-injured pa si Wemby nang tumama dito kay Josh Hart. Based naman sa interview ni Wemby, wala naman silang dapat i-figure out. Dapat lang maglaro siya ng normal. Hanip din si Jalen Bronson, 30 points, 3 rebounds, 2 assists, 4 turnovers, 12 out of 31 sa field. Kaso nung fourth quarter, 13 points, 5 out of 9 sa field, 0 rebounds, 0 assists, 0 turnover. As in, bahala yung mga kampi niya sa playmaking, defense, siya ang bahalang umiscore. Si OG sa last quarter din, nasa 12 points at 2 3-point shot. May total siyang 17 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal. Struggling kasi talaga doon si Jalen Bronson sa first 3 quarter kasi pinipisikal siya ng mga player ng San Antonio. Disadvantage kasi siya pagdating sa height at pagdating din sa banggaan. Doon ka din bibilib kay Jalen Bronson na-injured na yung paa niya, tinalo niya pa rin yung San Antonio sa last quarter. May isang play pa nga doon na natapakan yung paa niya. Nakalamang pa naman ng Spurs 95-94 sa last 2 minutes kaso hindi ulit nakascore ang San Antonio. Ang Knicks naman 11-0 run. Salamat kay Bronson. Lakas din ni Josh Hart kahit meron lang siyang 3 points, 1 out of 5 sa field at minsan pinababayaan na lang open siya dahil alam ng taga San Antonio na hindi siya titira. Consider pa rin maganda yung nilaro niya. Hanep sa hustle. Meron siyang 15 rebounds, 6 assists, 4 steals at 1 block. Kahit hindi siya umiscore pero yung hustle niya nakakatulong kay Bronson para hindi makalayo yung San Antonio. Si Towns naman ang daming tama din kanina, parang 3 yung bilang ko dun Meron siyang na-offensive foul pa pero wala tayong magagawa sa tawagan dyan. May pagkaklingi kasi itong si Towns hawak ng hawak kay Wemby kapag matutumba or kaya mababangga siya kay Wembanyama kaya siya natatawagan ng offensive foul or kaya foul. Saka maganda rin naman kasi talaga yung defense ni Towns Hindi siya nawawala sa harap ni Wemby at minsan sa offense naman naiiwanan niya si Wembanyama. Nagawa di umano ni Towns yung hindi nagawa ni Holmgren nung West Finals dahil si Towns inaatake niya at hindi siya takot dito kay Wembanyama. Parang mas takot pa nga ata itong si Wemby. Dahil nga sa scouting report parang nahihigop yung lakas ni Wembanyama kapag binabantayan siya ni Towns. Kaya siguro nag-choke si Wembanyama sa last 2 minutes. Nahigop ni Towns lahat ng lakas niya. Parang napansin ko din yung nakaraan 3 picture. Lahat nakabuka yung nguso nitong si Towns.
Kaya yung thumbnail ko parang pang tik-tik at abante yung datingan eh. Mas umaatake kasi si Towns kumpara kina Holmgren at sa ibang mga sentro na katapat nitong si Wembanyama ngayong playoffs. Meron si Towns na 18 points, 12 rebounds, 3 assists at 7 out of 15 mula sa field. Sa pa-scorean, wala kasing challenge talaga dito kay Wemby na sentro noong mga nakaraang series nila. Yung isa pang challenge sa kanya, tinatawanan lang siya at hinahawakan. Pero itong si Towns, inaatake siya sa loob ng paint. Si Jalen Bronson naman ngayong playoffs nag-a-average ng 27 points, 2 rebounds, 6 assists, 47 and 34%. Almost 10 out of 11 sa field. Pero sa last quarter ngayong postseason din, siya ang number 1. Meron siyang 9 points at halos lahat ng stats niya, rebound, assist, steals, or kaya turnover, 0. Nasa 59% sa field, 61% sa 3-point area. Kaya Mr. Fourth Quarter si Bronson ngayong playoffs. Siguro kailangan nilang bantayan si Bronson kapag last quarter ulit ng buong series dahil dun talaga umi-score siya ng mataas.